sa amin para makapagtipon at para po kami ay magsama-sama, Panginoon, para bigyan kayo ng pagtataas para maaral namin, ma-breakdown namin, Panginoon, ang mga salitang binigay niyo, Panginoon, para ipakilala sa amin ang Diyos, para ipakilala sa amin ang kaligtasan, para ipakilala sa amin, Panginoon, ang aming kalagayan. Salamat, Lord, sa mga paalalang ito. Nalangit po kami, Panginoon, i-guide niyo po ang bawat isa sa mga nagbabiyahe pa. Pag-iingat, Panginoon, hanggang makarating sa bahay-sambahan. At kami, Panginoon, dito ay i-guide niyo rin po kami, i-lead niyo kami, Panginoon, na ang aming pag-awit hanggang sa aming pag-aaral ay lahat nakaturo sa inyo at hindi po sa amin. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan. Kayo lamang ang makita at ang inyong katotohanan, ang inyong mga prinsipyo, ang inyong standard at moralidad. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, sa ating kapagligtas. Amen. Okay, so as we start, wag na kayo upo, tawagin natin si Brother Don para syempre sa umagang ito, importante na hindi tayo mag-exercise kung hindi i-exercise natin yung ating isip para ma-redirect sa Diyos, no? At ang pinakamagandang bagay para gawin para ma-redirect ang isip natin sa Diyos ay ang pag-awit, no? So tawagin natin si Brother Don para bigyan tayo ng isang hymn na magtuturo sa atin sa Panginoon ngayong umaga. Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga hymn book. Awitin natin ng A New Name in Glory. New Name in Glory. Hymn number 616, 616. Awitin natin ang New Name in Glory from first hanggang third stanza. The first verse now, sing. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. 'Cause now there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven and for more to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry fall. When the heavens opened and I saw that my name was written down, there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven and for more to roam. Last verse now. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven and for more to roam. Napakagandang awitin dyan. Sabi niya, kung sino man ang nampalataya sa Panginoon, ang pangalan niya ay nakasulat na saan? Sa Book of Life. May pangako ng kaligtasan. Kaya isunod natin yung awiting
paborito natin tuwing umaga. Awitin natin ang To God Be the Glory. To God Be the Glory. Hymn number 20. Awitin muli natin ang awit na pagpupuri sa Panginoon dahil sa lahat ng kanyang ginawa. Hymn number 28, To God Be the Glory. On the first verse now, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Who yielded His life an atonement for sin. And when the life gave that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Second stanza now. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Sa last verse, awitin natin ang kapela now. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our victory when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Maraming salamat sa awitin yan. Tayo na po yung magsiupo. And please. Man, okay. So, this morning as we divide, wag nating kalimutan, wag niyong sayangin ang time na ito. Ang Sunday School ay time para mag-aral. So, wag natin sayangin yung time na tayo ay magkakasama sa umagang ito para tanungin kung meron kayong bagay na hindi maintindihan, na bigyan ng pansin yung mga hindi nyo nakukuha. Huwag kayong mahiyang magtanong. Sabi nga nung patalastas ng right bed, no? So, huwag kayong mahiyang magtanong. Kasi ang mahalaga ngayon ay mag-aral. Sa pag-aaral, pag wala kang natutunan, ibig sabihin, hindi maayos ang iyong pag-aaral. Gets natin? Pero pag nag-aral ka, may natutunan ka, ibig sabihin, yung pag-aaral mo ay maayos. Nagampanan ng teacher yung kailangan niyang gawin, at yung estudyante naman ay nagampanan niya rin yung kanyang role para makinig, intindihin, magtanong, para matutunan yung kailangan niya matutunan. Kaya ngayong umaga, huwag niyong kalimutan ng mga Bibles niyo. Taas nga natin Bibles natin. Sige nga, asa mga Bibles? Bibles, nandyan ba? Mga Bible mo. Kunin mo. Dapat hawak mo yan. Pagpasok mo pa lang sa church, hawak mo na yan. Sis Reg, Bible. Kunin mo, hindi. Kahit na teacher ka, dapat hawak mo lagi ang Bible mo. Para pag may nagtanong, ready ka buksan. Okay?
Sino pa ba? Bible po, sige. Taas ang mga Bibles, taas, taas. Oh, mga kids, asan ang Bibles nyo? Nasa classroom. Nako. Okay. So, let's all stand as we pray sa ating pag-divide. Okay? Huwag niyong iiwanan yung Bible nyo. Dapat lagi niyong bit-bit. Sa kilikili, kung saan. Hawak nyo. No? Let's pray. Lord, Heavenly Father, we thank you this morning sa binigyan niyo ulit pagkakataon as we divide our classes. Thank you, Lord, sa binigay niyo, Panginoon, para kami po ay makapag-focus, focus, Panginoon, sa mga salita niyo, Panginoon, na dapat ay hindi namin, Panginoon, nineglect, hindi namin, Panginoon, ito pinapabayaan lamang na hindi namin mabasa dahil kung meron, Panginoon, binigay na instruction kung paano hindi kami mapahamak, ay dapat, Panginoon, mabigyan namin ito ng pansin. At nalangin po kami, Panginoon, na maging po itong learning sa amin, maging application sa amin, Panginoon, at hindi lang, Panginoon, manatiling tsorya ang mga pag-uusapan namin. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's divide our classes sa ating Okay? So, para sa lahat ng mga nandito, get your Bibles at tatapusin natin yung ating mga pag-uusap about article number 19, godly living. No? Bakit mahalaga ang godly living? Kasi, ulitin ko po sa inyo, na ang Bible ang nagsisilbing mirror. Ano ibig sabihin ng mirror? Ano bang mirror sa Tagalog? Salamin. No? Makikita mo dyan kung ang ginagawa mo ay mali, makikita mo rin dyan kung ang ginagawa mo ay tama. Gets natin? Okay? Ang salamin ay isang gamit sa tahanan na pagka tumingin ka doon sa reflection mo, makikita mo kung meron kang dumi o maayos ka ng tingnan. Gets natin? Okay? So, ganun ang pinag-uusapan natin sa godly living. Bakit tayo kailangan tumingin sa Biblia para sa mga prinsipyo nito? Para malid tayo nito pag tayo ay namumuhay na Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo, Lunes hanggang Linggo, makikita natin kung meron tayong mga gagawin na marumi, may gagawin tayong hindi maayos sa harapan ng Diyos, o tayo ay nakakasunod sa prinsipyo ng Panginoong Hesukristo. Importante na makita po natin na ang Biblia ay hindi sekundaryo. Ano ibig sabihin ng sekundaryo? Ito ay dagdag lamang sa atin. Pag sinabi natin dagdag, ibig sabihin ito ay hiwalay sa atin. Kukonsulta ka lang sa Biblia kapag meron nang nangyari. Pero eto, bigyan ko kayo ng isang picture. Pili kayo A and B. Okay? Ano ang mas gusto ninyo? Okay? Pag magluluto ka ng isang ulam, sabihin natin kare-kare. Okay? Anong mas mabuti? Tingnan mo yung cookbook bago ka magluto, o magluto ka muna, saka mo tingnan yung cookbook. Sige, okay. Bigyan ko kayo ng mga 20 seconds para mag-isip. Sige, go. Pag-isipan nyo. Okay, sino pipili sa letter A? Taas kamay. Ano yung A? Yung A, tingnan mo na yung cookbook, tapos magluto ka. Yung letter B, magluto ka muna, tsaka mo i-check kung tama yung ginawa mo sa cookbook. Ano ang mas maganda? A o B? O sino sa A? Taas kamay. Sino sa B? Bakit wala? Bakit wala? Actually, meron pang pangatlo yan. The truth is, titingin ka sa cookbook para maghanda, magluluto ka, tapos titingin ka sa cookbook para i-check kung tama ba yung ginagawa mo. Gets natin? Hindi lang siya sa simula at hindi lang siya pagkatapos. Gets natin? Ganon ang Bible.
Ibig sabihin, ito ay hindi lang dagdag sa'yo, hindi ito sekundaryo sa'yo, ito ay dapat kasama mo. Kasama mo. Kaya nga, ang sinasabi ko lagi sa inyo, pag nagkakausap tayo, lumakad kayo sa ilaw ng salita ng Diyos. No? Kasi, yun talaga ang ating dapat maging major na, kung sasabihin natin ito, yun dapat yung magiging major natin na decision na let's call that argument. Bakit decision argument? Kasi every time na tayo ay mag-iisip o gagawa ng desisyon, ang magiging nating higaan ay yung salita ng Diyos. Doon tayo magbabase kung ano yung dapat nating prinsipyong gagawin. Binigyan ko kayo ng example last Sunday at naging mainit na topic, no? Yung pagbibigay sa kapwa, no? Ano yung mga prinsipyo na dapat ilatag natin? Pag tayo ay isang Kristiyano, may nanghingi sa atin, ano yung prinsipyo na kailangan natin ilatag? Andun ang grasya, andun yung unconditional na pagmamahal, di ba? Pero nagbanggit rin yung mga kapatid natin na ang sabi ay dapat maging maingat rin tayo pagdating sa pamimigay. That's also a biblical principle na maging wise tayo, no? At maging maingat. Very important na hindi natin matolerate. Even si Paul, pinagsasabihan yung mga young preachers doon sa mga churches na sabihan mo sila ng ganito. Huwag itolerate yung ganitong bagay. And that's true. Diba? So, that's a biblical principle. Kaya mahalaga na maintindihan natin, ang Biblia ay hindi lang basta sa panguna. Okay, ihanda ko sarili ko, babasahin ko. Dumating yung problema. Paano pag hindi mo na maalala? Nangyayari yan pag nagluluto ka, di ba? At tumingin ka sa cookbook, 1/2 tablespoon of sugar. Pagdating mo doon, ilang sugar nga? Titingin ka naman ulit. Gets natin? Ganun rin ang principle sa ating buhay. Pag dumating yung problema, tumingin ka doon sa yung manual, tumingin ka doon sa ini-encourage ng Panginoong Jesucristo na gawin, doon mo makikita, ganito pala. Gets natin? Okay, so now let's start with our lesson. Kasi mahalaga na makita natin, sa simula pa lang, the Bible is a mirror that reflects our sin and shows that we are following Christ. Okay? May 4 tayong nakita doon sa ating articles at mayroon na tayong 7 principles na napag-aralan. Ano yung unang na-discuss natin na doon sa articles of faith natin? We believe that born-again believers should what? Should abstain. Ibig sabihin ng abstain ay withdraw, keep away, umalis, huwag kang bumilang, umiwas, abstain from all appearance of evil. All appearance of evil. Okay? At anong ibig sabihin ng salitang depart? Humiwalay ka. Dapat hindi ka makilalang kabilang ng mga gumagawa nun. Okay? Be separate. Hindi naman ibig sabihin na mag-isolate ka. Hindi naman. Makisama ka sa tao, pero pag gumagawa na sila ng ganun, humiwalay ka na. Hindi na ako yan. Sorry, alis na ako dyan. Ang reminder natin doon, abstain and depart are required conscious. It requires conscious and willing decision. Ibig sabihin nitong conscious and willing, hindi ka hinila, hindi ka pinilit, kung hindi, kusang loob mong nag-conclude ka, nagdesisyon ka na hindi ko na to gagawin, hihiwalay na ako dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang makapagdadala sa atin sa kapahamakan, masasaktan nito ang nasa paligid natin,
makakasira ito ng buhay, masisira nito ang buhay ko, kaya iiwas ako dito. A born-again believer should abstain from all appearance of evil. Principle number 1, ano yung principle number 1 natin? A believer should abstain and depart from evil. Number 2, ano yung number 2 sa ating article? We believe that believers are to what? Live soberly, righteously, and godly. Okay? In this present evil world. In-explain ko sa inyo nung Sunday na when we talk about evil world, hindi natin sinasabi na itong mundo na ito ngayon, no, ay gawa at puro kasamaan, no. Kasi ang mundo natin ngayon ay punong-puno pa rin ng grasya. Punong-puno pa rin yan ng grasya ng Panginoon. Pinapaulanan yung mga magsasaka, pinapaulanan rin yung mga nagtatrabaho, di ba? Yung mga nagtatrabaho na inis. Ano ba yan? Umuulan naman, pero blessing yun sa magsasaka. Minsan, umaaraw naman at natuwang-tuwa naman yung mga nagtatrabaho, yung mga magsasaka naman, naghahanap, asan na yung ang grasya ng Panginoon ay nasa ating mundo. No? Yung tinatawag na common grace. At andyan ang creation ng Diyos, makikita natin ang kagandahan, makikita natin ang mabuting aspeto ng humanity, nandiyan yung ating wisdom, andyan yung ating intelligence, na kung saan maraming branches ng science ang nadidiscover, no? Marami tayong nadidiscover sa mundong ito. Ang science it does not create, it defines, no? So pero ang science ay na-create rin out of doon sa mga na-define nito. Kaya importante na makita natin na hindi tayo sinilang sa mundong ito para gawin yung mga bagay na meron na sa mundong ito. Sinilang tayo sa mundong ito at na-discover ng mga tao na merong mga ganito, no? Merong mga halaman, merong mga bundok, merong mga ganitong klaseng forces sa mundong ito, no? Gravity, di ba? Yung pagkakadiscover ng gravity, yung story ni Isaac na may apple na nahulog at doon siya naging curious. So, importante na makita natin, when we say the evil world, we talk about the evil in this world. Hindi natin sinasabi na yung mundo ay evil. Kaya, ibig sabihin, yung mga taong nakakasalamuhan natin, possible na meron silang gawin or ginagawa na evil. Meron silang mga kinikilos na labag doon sa standard ng Panginoon at alam natin ang pinapakita ng Bible tungkol dyan. Kaya ang encouragement sa atin, pag tayo ay nandoon sa kalagitnaan ng ganong klaseng environment, nakikita nyo naman yon, ay nako, nagchismisan, siraan, pag nakatalikod, pinagchichismisan, pinagsisiraan ng mga tao. Aba, bilang Kristiyano, anong gagawin mo? Di ba? Nandun ka sa opisina or nandun ka sa iyong eskwelahan or nandun ka sa barangay tapos nakita mo may mga uusap ng paninira sa ibang tao. Anong gagawin mo bilang isang Kristiyano? Doon papasok yung lesson natin. Hindi natin sinasabi na masama yung mundo. Ang sinasabi natin, may masama sa mundong ito. At pag may nakita kang masama, kasalanan na alam mong magdadala sa kapahamakan, kasiraan ng ibang tao, anong gagawin mo? Ang encouragement ng ating article number 19, we believe that believers are to live what? Soberly, righteously, and godly in this present
world. Nabasa natin yan sa Titus chapter 2, 11 to 13, last Sunday. Ang sabi dyan, reject, abandon, throw away ungodliness and worldly lust. Pag sinabi natin live soberly, ibig sabihin yan ano? Ibig sabihin yan may katinuan. Matino. Gets natin? Pag sinabi natin live soberly, it means mamuhay ka ng matino. Anong ibig sabihin ng matino? Ibig sabihin, ang matino ay kabaluktutan ng ano? Ng hindi matino. Siyempre, pag matino ka, ang kabaliktaran nun ay hindi matino. Nagigets ba natin? Ganun lang naman kasimple yun eh. Opposite, di ba? So, ibig sabihin, ano yung sinasabi ng Bible pagdating sa pagiging matino? Ang word na soberly ay usually ginagamit sa salitang hindi lulong, hindi siya na-impluwensyahan o hindi siya addicted. Usually ginagamit ang word na sober sa mga naglalasing. Pag naglasing ang isang tao, tapos wala na yung pagkalasing niya, ibig sabihin, ano na siya? Sober na siya. Matino na siya. Gets natin? Hindi na siya lasing. Sober na siya. Wala na yung kanyang no? Nakakaintindi na siya. Gets natin? Pagka tinanong mo siya, nakakasagot na. Yun yung punto. Okay? Kaya pag sinabi natin sober, may katinuan. Ano yung sunod? Live righteously. Matuwid. May katuwiran. And then live godly. May kabanalan. Ibig sabihin, patuloy tayong sumusunod at hinahalin tulad yung sarili nating buhay. Kinukumpara yung buhay natin, hindi sa buhay ng mananampalataya. Ay, dapat katulad ko si sister ganito. Ay, dapat gayahin ko si brother ganito. Mali. Dapat gayahin nyo ang Panginoon. No? Dapat sundin nyo ang Panginoon. Huwag nyo ikumpara ang sarili nyo sa kapwa nyo mananampalataya. Ikumpara nyo ang sarili nyo kanino? Sa Diyos. Kaya po, sabi dyan, live godly. Yun ang reason natin kung bakit tayo gumagawa ng good things and right things. Dahil sa mga principle na itong pinangahawakan natin. Ano yung 4 na principle na matututunan natin dito? Principle number 2, ano yun? A believer should reject, abandon, throw away ungodliness and worldly lust while waiting for the glorious coming of Christ. Principle number 3, a believer should live soberly while waiting for the glorious coming of Christ. A believer should live righteously and godly while waiting for the glorious coming of Christ. Then, pumunta tayo sa number 3. Ano yung pangatlong statement sa article natin? We believe that believers are to be what? Careful to maintain what? Good works. When we talk about good works, pinag-uusapan natin yung mga bagay na nakakabuti sa iba, okay? Nakakabuti sa atin, at ang sabi ng Bible, it is honorable things. Itong mga bagay na to ay honorable, no? Honorable. Ibig sabihin, may integridad, no? Tinitingnan ito ng tao na, uy, meron siyang integridad, honorable yung kanyang ginawa. Ang sabi ng Bible, these are excellent things to do. Excellent things to do. Kaya, hindi lang honorable, hindi lang siya tinatawag na excellent, kung hindi, ang sabi pa ng Bible, these things are profitable. Profitable. Gets natin? Profitable. So, ito yung reminder sa atin na it is not because we do good things. Kung hindi dahil ang isang Christian ay mabuti, hindi dahil nga, ulitin ko, gumagawa siya ng mabuti, kung hindi dahil itong Kristiyanong ito ay nirebuke
nirebuke. Ano yung sabihin ng nirebuke? Kinorek, binago, tinanggal ng Diyos sa isip natin yung ating mga narcissistic tendencies na kung saan ang Kristiyanong ito mula doon sa pagiging makasarili ay dahan-dahan lumalapit at nag-a-adapt sa grasya ng Diyos. Nagigets natin? Mula sa isang makasariling tao na walang pakialam sa ibang tao, nung nakilala natin ang Panginoon, pinakilala ng Biblia na ang Diyos ay isang Diyos na nagbigay ng grasya sa mga walang silbing taong mga rebelde sa Kanya. Wala tayong pakialam sa Diyos. Araw-araw tayong may ginagawa na hindi maayos sa harapan ng Diyos, pero hindi niya tayo pinabayaan. Binigyan niya tayo ng tinatawag na grasya. And kung makikita natin, tayo ay buhay pa. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng grasya. Tama yung sabi sa Lamentation, ang kanyang awa ay bago araw-araw. Kung ganun kagalit ang Diyos sa kasalanan, bakit hindi niya agad tayo puksain? And the message of the Bible says, the mercy of God is new every morning. The Bible says, we are saved by grace. Hindi tayo naligtas dahil sa merit. Dahil sa meron tayo, kung sino ka, kung ano yung nagawa natin, hindi tayo naligtas dahil doon. Naligtas tayo dahil sa isang pabor na hindi naman dapat sa atin ibigay, pero binigay sa atin. Yun ang point ng Bible. Kaya sinasabi natin, hindi tayo gumagawa ng good works, hindi tayo gumagawa ng mga mabuting bagay dahil tayo ay mabuti, kung hindi dahil tayo ay isang masama na binago ng Diyos, na kinorek yung kaisipan natin, yung narcissistic tendencies natin na maging makasarili. Pero ngayon, every time na mayroong pagkakataon na tumulong sa kapwa, maging blessing sa kapwa, magamit yung oras mo para makatulong sa kapwa, ginagawa natin. Why? Dahil ganun rin yung ginawa sa atin ng Diyos. No? Nung una pa lang, hindi niya tayo pinabayaan, binigyan niya tayo ng grasya. So kaya tayong mga naglalakad kasama ang Panginoong Jesucristo, tayo ay naglalakad hindi dahil mabuti tayong tao. Pag may narinig kayong Kristiyano, ay Kristiyano ako kasi mabuti ako. Hindi niya naiintindihan ang kaligtasan na binigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Ang isang Kristiyano, kung bakit tayo pilit na maging mabuti dahil sinabi sa Biblia, ang Diyos ay galit sa kasamaan, sa kabuluktutan, at sa mga bagay na nakakasira ng ibang tao. Nagigets natin? Okay? So, ibig sabihin, pati yung mga simpleng chismis na alam nyo pwedeng i-take ng ibang tao na makasira sa kanilang image o buhay is also encourage na hindi dapat natin ginagawa. No? Nagigets ba? Parang bigat din. Ano ba yan? Sobrang namang stricto. Hindi yun ang point. Hindi yung point ng pagiging stricto. Yung point dito, ano yung standards ng Diyos? Hindi tayo sumusunod sa tao. Hindi rin natin gustong matuwa ang tao sa atin. Ang gusto natin ay makasunod sa Panginoong Jesucristo. At yun yung in-encourage niya. Imagine, ang sabi pa ng Panginoong Jesucristo, pagka sinaktan ka dito, ibigay mo yung kabilang pisngi. Imagine that. Imagine mo yon, no? Di ba? O di ibig sabihin pala, Brother David, pag may nangyayari na gano'n, hindi naman. Kasi meron ng principle sa Bible na bumili kayo ng mga sandata para ipagtanggol yung sarili nila. No? Nanggaling rin yun sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, meron ring principle ng self-defense.
may principle rin ng pagiging graceful. No? Nakakasunod ba? No? Nandiyan yan lahat sa Bible. And that's why, ang ini-encourage sa atin, we believe that believers are to be careful to maintain good works. Ano yung principle na matutunan natin dito? A believer must consciously and carefully participate in good and honorable things. Good and honorable things. Number 4, ito, dyan tayo natapos ng Sunday. Review lang ito, ano? Number 4, a believer should what? Are to, ano yung verb na ginamit dyan? Seek. The word seek, ibig sabihin tingnan o hanapin ang lahat ng posibleng paraan para tayo makapagsilbi sa Panginoong Kristo. Every good thing na gagawin natin, good works na gagawin natin, is service. Pagsisilbi. Service para sa Panginoong Kristo. Yung simpleng pagtulong, simpleng pagbigay ng oras sa isang tao, sa isang hindi naman dapat bigyan ng oras, or doon sa, let's say, meron kang nakapatid na nangailangan ng tulong or nanghina, yung simpleng pagbigay ng oras mo para doon is a good work, no? Yung pag-share ng gospel is a good work. Yung pagpapakilala na merong Diyos na magbibigay sa kanila ng tulong at kapatawaran. That's a good work. At marami pang good works na pwede tayong pag-usapan, pero ang point natin dito, we must seek every possible way to serve Jesus Christ. No? Ibig sabihin, doon sa 2 Corinthians 5:15, tama yung sinabi dito, si Kristo ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya ang sabi rin sa Galatians 2:20, paborito natin ito, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. And this differs us from different religion na nakabase sa kanilang leaders, sa kanilang church administration, or doon sa kanilang mga creeds. No? Tayo ay mga Bible-based believer. Ang pinapaniwalaan natin is this: if a leader or someone tells you na labas sa principle ng Bible, then ang mas weight, ang mas mabigat in value is this. No? Kahit na anong authority pa ng taong yan, ang bigat at ang value ng Bible is higher than any authority na meron. Kaya nga doon sa ating discussion sa civil government, we submit to the government, to the authority of the government, pero when the creation goes against its creator, yung nag-establish doon sa government ay nag-utos na gumawa ng bagay na ayaw ng Panginoon, well, doon tayo hihiwalay. Doon tayo hindi susunod sa bagay na yon. And ang blessing ngayon, example sa Texas, ibinabalik na nila yung Bible reading sa mga schools. That's a blessing, no? Binabalik nila ang Bible reading sa schools. Di ba? At maganda maibigay yung mga principles ng Bible sa eskwelahan. At least ang basis natin ay yung Bible. Hindi siya subjective.
Ibig sabihin ng subjective ay pwedeng tama sa iyo, pwedeng tama sa atin. At least pagdating sa Bible, pag naituro ito sa schools, there is an objective. Objective perspective. Parang yung batas. Pag sabi sa batas na bawal ka magnakaw, paano pag kailangan ng pamilya ko ng makakain? Yun na lang ang tanging kong magagawa, yung magnakaw. Would the end justify the means? No? Maja-justify ba nung ginawa niya yung reason niya para gawin yon? Yes or no? No? Magiging bang mabuti ang pagnanakaw kung yun ay para sa kakainin ng isang pamilya? Yes or no? The answer is no. Yun ang ibig sabihin natin objective. Wala nang subjective na tingnan pa kahit saan. Diba? So, mga kaibigan at mga kapatid, huwag niyong i-treat ang Bible as a secondary part, no, ng buhay mo. Hindi lang siya secondary. Dapat maging primary siya sa iyo. Ibig sabihin, this must be objective. Yung principles nito, sundin mo. Pag sabi ng Bible, galit ang Diyos sa kasalanan, wala nang excuse dyan. Kasalanan ay kasalanan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating mga lalaking effeminate. Ano ibig sabihin anong effeminate? Ibig sabihin nun, imbis na magpakalalaki, parang masumasabit pa sila sa kasalanan nila kasi hindi ko to. Kaya kasi nahuhulog ako sa ganito ito. Hindi, labanan mo nga. Yun yung point sa Bible. Labanan mo ang kasalanan mo. Maging lalaki ka, tumindig ka bilang isang lalaki ng Diyos. Huwag kang magsasabi na, ay, hindi ko to kaya kasi hindi. Lumaban ka nga. That's the point. Hindi doon yung point na, paano yan? Lagi ako natutumba. Hindi yun ang point. Ang point doon, labanan mo. No? Ang isang sundalo, hanggang nasa kanya pa yung zeal na tapusin yung mission niya, tatapusin niya yun. Pero pag nalagay na sa isip niya, ay hindi ko to kaya, babalik na yan. Nagets natin? Kaya importante na makita natin, live for Christ at seek every possible way na makapagsilbi tayo sa Panginoong Kristo. Pagkagising mo sa umaga, manalangin ka na, humingi ka ng tulong, Lord, give me strength, give me wisdom sa mga gagawin ko sa araw na ito para mapagsilbihan kita sa lahat ng gagawin ko. No? Ang pagsisilbi ba, Brother David, sa Panginoon, yun lang pag-share ng gospel? Hindi. Kasi kahit na nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, binibigay mo yung best mo, at ibinabalik mo ang lahat ng glory sa Panginoon, people can see, this man, this student, no? Or this professional worker, no? Is a Christian. Dahil ang kanyang attribution ng kanyang success and achievement is God. Hindi yung kanyang mga sarili. Secondary na lang tayo. All glory to God at thank you Lord sa binigay mo sa aking lakas at nagawa ko to. Thank you sa aking mga support and etc. But the primary is God. Sa Kanya, ang glory. Gets natin? And that's why, when we say, I now live in Christ and Christ lives in me, hindi lang yon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4:2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman, hindi na tayo sumurrender lagi sa ating laman, sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi saan? Sa kalooban ng Diyos. Pagka sinabi ko kanina, ibig sabihin, Brother David, para lang sa mga lalaki kasi magpakalalaki. Hindi. Magpakababae rin tayo ng Diyos. Di ba? Tayo ay mga women and men of God. Followers of God. Pag sinabi natin followers of God, ang sinusunod natin ay yung
standard ng Diyos, yung moralidad ng Diyos. At dito, pag sumusunod ka daw sa Diyos, ibig sabihin tumatalikod ka saan? Sa appetite, sa craving ng flesh. Sa kagustuhan ng laman, sa desires ng laman natin. Nakukuha niyo yung prinsipyo na yon? Okay? So, in every possible way, let's serve God. Nung binreakdown natin, ibig sabihin pala nun ay mamuhay in every possible way, mamuhay ka sa Panginoong Kristo. In every possible way, mamuhay ka na lumalayo saan? Sa kagustuhan ng laman mo. Di ba? Sa kagustuhan ng iyong laman. Meron ka ng ito, dahil sikat na ito sa Pilipinas, sa mga teleserye, yung mga cheating, di ba? Yung may asawa na maghanap pa ng iba, nagkagusto sa iba. Yun ang sikat na sikat sa teleserye. O sige, i-discuss natin ngayon dito. Pag dumating ang pagkakataon na ikaw ay meron ng asawa at parang nagkakaroon ka ng affectionate sa ibang tao, well, ano sabi ng Bible? Live soberly. Mamuhay ka ng matino. Mamuhay ka ng matuwid. Mamuhay ka ng makadiyos. Ang sabi dito, gawin mo, sa lahat ng gagawin mo, in every possible way, serve God. Pag dumating yung kaisipan na yon, talikuran mo ang flesh. Lord, meron pumapasok sa isip ko na hindi maayos sa harapan mo. Gets natin? Ibaba pa natin. Nagbabrowse ka sa FB. Sa mga lalaki, nagbabrowse ka sa FB, tapos may nakita ka dong mga sumasayaw ng ang mga suot ay alam mo na. Meron yung papasok sa iyong isip. Live every possible way, do every possible way to serve the Lord. Yun ba ay nakakapag-serve ka sa Panginoon o pinatutuwa mo yung laman mo? Ano sagot? Malalaki. Oy, gising. Pinapakain mo yung desire, kaya nga ang word dun is desire, lust, desire, passion, affection, appetite ng ating flesh. Gutom ng flesh natin. Uy, ang ganda sa mata. Well, ano ang sabi ng Bible? Lord, may pumasok sa isip ko, Lord, tulungan mo ako. Pero wag ka nang tumagal doon, i-scroll up mo. Scroll up mo na. Di ba? Or kung ayaw mo, meron namang mga tools and features ang Facebook para i-block. Or hindi lang i-block, i-unfollow. Don't recommend. Kahit sa YouTube, may ganyan. No? Para malinis yung algorithm mo. Hindi yung pagbukas mo ng YouTube, lahat yun, ganun lumalabas. Kasi ganun ang pinapanood mo eh. Ganun ang algorithm ng mga social media. Kung ano ang bulk ng iyong pinapanood, yun ang ire-recommend sa iyo every now and then. Kaya pagbukas mo ng YouTube, nakita mo sa newsfeed niyan ay mga sumasayaw. Ibig sabihin, most of the time, ang pinapanood mo ganun. Nagets natin? Gets ba natin? Okay? Yan ang algorithm. Kaya mag-iingat kayo, guys, ha? Sumunod sa Panginoon. Talikuran ang kasalanan. Talikuran ng flesh. Ang living for Jesus is not living in sin. Walang middle ground dito. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumitna, makadiyos ka, pero di ba? Merong Bible verse sa Facebook, sa profile mo may Bible verse, tapos may devil na quote. No? Guys, ano ba? Walang middle ground. If you would follow Christ, follow Christ. No? If you would follow God, follow God. Talikuran mo ang flesh. Tatalikuran mo yung nagbibigay sa iyo ng saya pero nakakasira naman sa buhay mo, sa buhay ng iba. No? So, ibig sabihin ba perfect sinless man? Yun bang hinahanap natin? Perfect sinless man? No. Kung di ang hinahanap natin is someone who changes his mind, repents, at lumaban sa kasalanan. Isang taong nagre-repent, lumalaban sa kasalanan, at ginagawa niya yung lahat para maging better.
Pag dumating ang pagkakataon na nagsabi ka sa sarili mo, ay mature ako. Matagal na ako sa church, matagal na akong Christian, okay na ako, mature na ako sa pananampalataya. Alam mo ang lumalabas doon? Pride. Walang tao, kahit na Kristiyano, kahit kasi Spurgeon magaling na preacher, ang sabi niya, kailangan ko pa rin ng grace ng Panginoon. No? If a man stop repenting, stop changing, ibig sabihin, may pride na siya sa puso. Kaya importante na makita natin, hindi tayo naghahanap ng perfect man. Ang hinahanap natin ay isang repentant and fighting man na gustong labanan, banggain yung kasalanan. Hindi yung kasalanan ng ibang tao, kung hindi kasalanan niya. It's you versus yourself. Gets natin? Importante na makita natin yan. Isang taong lumalaban at patuloy na lumalaban, papalapit sa katotohanan ng Diyos. Isang tao na naiintindihan ang ginawa ni Kristo para sa kanya. At ngayon, pinupush niya ang kanyang sarili na mamuhay para sa kanya. Breaking sin in his life habang siya ay naglalakad sa katotohanan ng Panginoong Kristo. Nakukuha ba natin? Okay? Napaka simpleng bagay na ang sabi nga ng mga tao, ang cringe naman, maging mabuti at sumunod kay Kristo. Hindi yan cringe. Biblical principle yan. Whether you like it or not, it's only two. Surrender and submit to God or magpatuloy ka sa kasalanan mo. Dalawa lang. No? Dalawang option lang. Walang middle ground. Surrender to God, submit to God, or continue in sin. Now, number 5. Matatapos natin ito ngayong araw. Okay, ito na. Tapos na yung review natin. Let's go sa number 5. Panglimang principle is this. We believe that believers are to, look at this, walk worthy of their high and heavenly calling. Okay? We believe that believers are to walk worthy of their high and heavenly calling. Anong ibig sabihin niya, Brother David? Pag sinabi natin walk worthy, ibig sabihin, lumakad ka ng naaayon. Pagka sinabi mong Christian ka, ipakita mo sa iyong paglalakad. Ipakita mo sa iyong pagkilos. Ipakita mo sa iyong conversation. Christian ka na, pero pag nakipag-usap ka, meron ka pa rin mga magic word. Di ba? Meron ka pa rin magic word. Pag nakipag-usap ka, andun pa rin yung passive-aggressive mong mga remarks sa ibang tao. Di ba? Asan ang grasya? Asan ang grasya? Kahit nainis ka na, no? Kahit nainis ka na, there's right way para ipakita mo na mali yung ginagawa niya. Walk worthy. Ibig sabihin ng naayon. When you say, ikaw ay tagasunod, sumusunod po ako kay Christ, well, dapat lumakad ka ng naaayon, worthy of your calling. Ephesians chapter 4 verse 1. Buksan po natin sa inyong mga Bibles now. Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 1, diyan na kayo, say amen. Ephesians chapter 4 verse 1. Bible mo. Kuha kang Bible mo, bilis. Bibles. Sige. Kasi para makita nyo, verse mismo, nandyan. Yung principle na ito. Sabi dyan, I therefore the prisoner of the Lord, anong sabi niya? Beseech. Anong ibig sabihin ng word na beseech? Appeal. Umaapila ako sa inyo, or sa Tagalog, nagsusumamo. Nakikiusap ako sa inyo, guys, makinig kayo, nakikiusap ako sa inyo, na ano daw? To live a life worthy of the calling to which you have been called. Mamuhay kayo ng isang buhay
na nag-e-exhibit, na nagpapakita, na ina-apply yung godly character, yung moral, godly character, personal integrity, yung mature behavior, a life na nag-e-express ng gratitude sa Panginoon para sa salvation na meron tayo. Alam nyo, ang ganda nung word na yun ng amplified version. Yung pagkakasabi niyang mabuhay tayo na nag-e-express ng gratitude sa Diyos para sa ating kaligtasan. Imagine, every time na ikaw ay gagawa ng desisyon, every time na nasa situation ka, ang primary na pumapasok sa isip mo ay, ano ang makapagbibigay ng glory sa Panginoon? Anong desisyon yung mag-express ng pasasalamat ko sa Diyos? No? Ano yung desisyon na magpapakita na ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa binigay niyang kaligtasan? Diba? Sinuntok ka sa mukha, bang! Meron kang option na gumanti. O meron kang option na dalhin sa proper forum. Di ba? Pagka gumanti ka, sinusuko mo ang iyong will saan? Sa emotions. Sige na, gantihan mo na. Magkabila, bang, 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 bang. Tatlo pa yung ginanti. Or, sabihan ka man nila na, ay, ang hina mo, di ka pala kayang lumaban eh. Dalhin mo sa guidance. Pag walang nagawa yung guidance, dalhin mo sa principal. Di ba? Bakit? It shows na meron kang integrity, meron kang discipline, no? Pero, syempre, iba naman, yung may pumasok sa bahay mo, tapos, ang balak ay magnakaw. No? Nakita mo na merong dalang kutsilyo. Tapos kumukuha ng ano. Ano mo ibigay mo pa? Sige pa, kunin mo pa yung TV. Hindi, no? Tawag ka na ng pulis. Tapos pag merong pagbabadya, may danger sa iyong buhay, protektahan mo sarili mo. Nasa Bible yan, meron niyang principle, no? Bumili kayo ng sandata. Para saan at pinapabili ni Kristo ng sandata yung mga disipulo? Para sa kanilang proteksyon. Para sa kanilang self-defense. Gets natin? It's a biblical principle. So, ibig sabihin, dapat lumakad tayo ng worthy. No? Merong panahon yung pagbibigay ng grace. Pag nasa kapamakan yung buhay mo, meron ng kutsilyo tapos in danger ka na, protektahan mo sarili mo. Di ba? Kasi, very good example pa sa mga lalaki, kung meron kayong mga kapatid, ikaw ang dapat maging una na maging decision maker. Ay, hindi siya pwede makaabot sa mga kapatid ko or sa pamilya ko. Example, kung tatay na kayo, no? Kung mga magulang na kayo, uunahin mo yung family mo. Kaya poprotektahan mo sila. Di ba? And that's our point. Lumakad tayo a life that express gratitude to God for our salvation. So sana magitong clear sa atin, Very important na makita natin yung bagay na yon. Live a life that exhibits a godly character. Kailangan natin lumakad. Ang word dito is worthy, nang naaayon sa pagkakatawag sa atin. Tatandaan natin, sabi sa Romans ganito, ang Diyos, tinawag tayo mula sa kadiliman. No? God called us out of darkness, galing sa kasalanan, papunta sa kanyang ilaw. Kuha natin? Ganun yung sabi sa Romans. Ano yung ilaw na yon? Yung ilaw na yon ay yung karakter ng Diyos. Ito yung ilaw ko. Ito tayo. Ililigtas ko kayo dyan sa mga gawaing yan. Lumakad na kayo dito. Katuwiran, hustisya, kabanalan, yung mga bagay na yon, ang ilaw na dapat nating sundan. Nakukuha po ba natin?
Kaya, very questionable. Nagsabi kang Christian ka, pero sa iyong character, sa iyong conversation, iba yung nakikita. No? Di ba? Imbis na love, joy, peace, and long suffering. Ang nakita siya, ang bilis magalit. No? Show a life that is worthy of our calling. Hindi rin ito, secondly, hindi rin ito yung, hindi rin natin tatawaging worthy yung na-coerced. Ano ibig sabihin ng na-coerced? Ibig sabihin, napilitan ka lang. Ganun yung ginagawa ng mga ibang kulto. Ang sabi nila, basta gawin mo to, sure na ligtas ka. Sure na Kristiyano ka. No? Hindi by coercion. Pag ginawa mo yon at napilitan ka lang, there's no sense. Kasi hindi ka naman talaga yon. Hindi yun yung nasa isip at puso mo. Kaya nga ang sabi ng Bible repent. Ano ba ibig sabihin ng repent? Ang repent hindi pagsisisi. Ang repent ay pagbabago ng isip. Repent means changing of mind. Pag sinabi ni doon sa Matthew, Mark, Luke, John, repent and believe. Ibig sabihin nun, baguhin mong isip mo at maniwala kay Kristo. Ang sinasabi doon, baguhin mo yung isip mo na kaya mong iligtas ang sarili mo o may makapagliligtas sa'yo. Baguhin mo yung isip mo doon at baguhin mo rin yung isip mo na ang kasalanan ay mabuti dahil ang kasalanan ay walang naidudulot na mabuti para sa buhay mo at ito ay isang bagay na nakaka-trigger ng hustisya at galit ng Diyos. Parang ka nakakita ng isang taong binuli. Lumalabas yung galit mo, di ba? Doon saan? Bakit doon sa binuli? Mali. Lumalabas yung galit mo saan? Sa nang bubuli. Na gusto mong sapakin. Bakit? Ang yabang mo, bakit mo binubuli? Ganon. Ang tawag doon ay righteous anger. Ang tawag doon ay indignation. Ganon ang nararamdaman ng Diyos pag gumagawa ka ng kabaluktutan, kasamaan, at kasalanan. Gets natin? It's a righteous anger. Dapat lang magalit ang Diyos. Bakit? Kasi masama yung ginagawa natin. Kasi kasalanan yung ginagawa natin. That's the biblical principle. Kaya ang sinasabi natin dito, change your mind. At pag ikaw ay gumawa na ng bagay, tinalikuran mo yung kasalanan mo. Dahil naiintindihan mo na kasalanan ito sa Diyos, dahil naiintindihan mo na makakasira ito sa buhay mo, dahil naiintindihan mo na ang sabi ng Biblia, this will make you pay in hell. Hindi yun coercion. It's self-willed surrender and submission sa Panginoon. Ang coercion, pinilit ka lang. Sige na, mag-pray ka. Maliligtas ka, mag-pray ka lang. Sumunod ka ng ganito. Magpa-member ka. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Magpa-member ka. Maging mabuti kang tao. At siguradong pupunta ka ng langit. Wow! Kung mayaman lang ang makakasigurado ng langit, lahat tayo impyerno. Bakit? Kasi hindi tayo mayaman. Imagine, ito meme lang ito. ang sabi sa meme, ang tunay na tao lang daw ay yung sumisweldo ng 40,000. Ay, hindi tayo lahat tao. Diba? Okay? Hindi. Ang point natin is this. Hindi dapat tayo gumagawa ng mabuti kasi pinili tayo ng church na gumawa ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti dahil sinasabi ng Bible, baguhin mong isip mo. Kailangan mong tumalikod sa kasalanan, sumunod sa Diyos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Tulad ng pagmahal mo sa iyong sarili. Gets natin? Yan yung dalawang utos ng Panginoon. Actively press on towards the goal to the prize of the upward call of God in Christ. Saan natin yung makikita? Press on. Magpatuloy ka. Anong goal? Ang goal natin ay manalo. Manalo saan? Matalo natin yung mga kapwa natin mananampalataya? Hindi! Walang matatalo kasi lahat tayo pupunta doon.
Papunta saan? Sa goal ng pagkatawag ni Kristo. Halika kayo. Halika kayo. At bibigyan ko kayo ng pagbabago. Bibigyan ko kayo ng bagong buhay. Tumalikod kayo sa kasalanan. At magpatuloy kayo sa kabanalan. No? Papunta sa kalangitan. That's why, mga kaibigan at mga kapatid, kahit hindi man tayo maging sobrang yaman o galing na tao, ang basihan natin ng kaligtasan natin ay ang Panginoong Jesucristo. At hindi ka man ganoon kayaman na nakapagbibigay ka ng tulong sa maraming tao sa buong mundo. Pero sa puso mo, dahil binigyan ka ng awa ng Diyos, kung anong meron ka, at kaya mong ibigay sa ibang tao, ibibigay mo pa rin. Yun ang sabi ng Bible is a good, honorable, and excellent things. Profitable para sa mga makakatanggap nito. Para sa mga makaka-receive ng bagay na ito. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Buksan po natin at babasahin natin from verse 12 hanggang verse 14. Okay? Diyan na kayo, say amen. Okay, isa pa lang. How about the others? May Philippians pala. First time narinig, no? May Philippians pala sa Bible. Meron po. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Diyan na kayo, say amen. Ito ay letter ni Paul papunta sa mga taga-Philippians. Diyan sa church ng Philippians. No? So, verse 12, babasahin ko po sa Tagalog. Hindi sa ito'y aking nakamit na. Tingnan niyo yung simula, ito yung premise. Hindi dahil naabot ko na. Kaya ako ito sinasabi, hindi dahil naabot ko na. Okay? Hindi dahil na nakamit ko na o ako'y sakdal na. Ano ibig sabihin ng salitang sakdal? O perfect. Perfect. No? Hindi dahil naabot ko na o hindi dahil perfecto na ako. Gets natin? Ang ano? Sabi ng Tagalog, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paanong ako ay inabot din ni Kristo. You see that? Kahit si Paul, na kinikilala natin na isang matapat sa Panginoon, ay inaamin niya dito na hindi pa siya sakdal, hindi niya pa yun naaabot. Patuloy at patuloy pa rin siyang nagmo-move forward, lumalakad, binabago yung kanyang isip, lumalakad sa Panginoong Jesucristo hanggang sa maabot niya yung bagay na yon. Verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano yung ginagawa niya? Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Bumagsak ka, nagkasala ka sa Panginoon, bumalik ka sa Panginoon. Magpatuloy ka. Tapos yung nagawa mo na yon, ilagay mo na sa iyong past. No? Huwag mo na yun paulit-ulit, ikuti sa isip mo, nagawa ko to, wala akong kwentang tao. Hindi na. Bakit? Binigyan ka ng grasya ng Diyos. Buhay ka pa, ibig sabihin, binibigyan ka pa pagkakataon. May buhay ka pa, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng tsansa ng Diyos na baguhin ang iyong kilos, baguhin ang isipan mo, labanan yung kasalanan na nagpapatumba sa iyo. Nakukuha mo ba natin? No? Yan ang binibigay sa atin ng Biblia sa verse 13. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Hindi ito passive ha. Pag sinasabi natin tinutungo, literal na naglalakad ka forward. Wala naman sigurong naglalakad na nakaganyan lang yung chill diving no, na yung nasa kamay nasa bulsa. Nakatayo lang siya pero umaandar pa para walang ganoon. Kailangan mong lumakad, kailangan mong ilakad yung paa mo. Importante na makita yung prinsipyo dito sa verse na ito. Si Paul mismo honestly in-state itong bagay na ito. It's not that I have already obtained. Hindi niya pa naabot. Hindi pa siya perpekto. Nagsasalita siya
bilang isang tao na naiintindihan na hindi pa niya naabot yung goal na pagiging tulad ni Kristo at lumapit sa Panginoong Hesukristo at maging worthy sa kanyang pagsunod. It's not that I have considered that I have made it my own yet. Kung hindi, ang sabi ni Paul ay actively. Ibig sabihin ng actively ay patuloy siyang lumalakad forward. No? Ano yung principle na matututunan natin dito? Dalawa. Principle number 8 is this. A believer, principle 8, nandiyan na ba? Sige, next pa. Tapos na yan, next. Yan, principle 8. A believer should walk worthy. Not yung worthy ha, in-explain natin yung worthy kanina, naaayon. Worthy of God's calling. Okay? Walk worthy of God's calling. Principle number 9. Ano yung pangsyam na principle na matututunan natin dito? Principle number 9 says, a believer should actively press on towards the goal to win. Para manalo. Ng ano? The price of the upward call of God in Christ. Ano yung upward call? Pataas na tawag. Ano yun? Yung hope natin sa Panginoong Hesukristo. Na tayo, pagdating na bumalik ng Panginoon, tatawagin niya. And we have done our best, walang regrets. Walang regrets. No? You have done your best, walang regrets. Namuhay ka, following God, and loving your neighbors. As you love yourself. Kung paano mo mahalin ang sarili mo, ganun mo rin mahalin ang iyong kapwa. No? At pagbalik natin sa Panginoon, I hope lahat tayo walang regret sa ating buhay. Okay? Yan ang ating principle number 9. Lastly, panghuling statement sa ating article is this. Okay? Number 6 tayo at yan yung pinakahuli nating babasahin. Ito yung mahaba-haba ng konti kasi ito yung Romans chapter 6. Okay? Number 6, ito ang statement natin. We believe that continued disobedience proves one is a stranger to the saving grace of God. No? Ibig sabihin, itong tao na ito, walang pakialam kung ang ginagawa niya ay tama o mali. Parang wala lang sa kanya. Walang repentance, walang guilt na siya ay nagkasala. Parang wala lang sa kanya yung kasalanan. No? Pagka gumawa siya, hindi niya man lang iniisip kung tama yun o mali. Pagtapos niya yun gawin, parang wala lang sa kanya. It's normal, no? But he claims to be a Christian. That's dangerous. Ito ay nagpapakita na ang isang tao ay stranger sa saving grace ng Panginoon kasi hindi niya naiintindihan kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa kanya. Para lang mailigtas siya doon sa kasalanan na siya rin mismo ang gumawa at nagpapahamak sa kanya. Let's open our Bibles on Romans chapter 6. Isa sa mga paborito nating verses ito. Romans chapter 6, verse 1 to 23. Ubusin natin itong verse na ito. At makikita natin itong mga principles na nandito. Okay? Romans chapter 6, verse 1 to 23. Diyan na kayo, say amen. Okay, babasahin natin from verse 1. Babasahin ko sa Tagalog para maintindihan natin. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Ganda ng question, ano? Ano sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? No? Magpapatuloy ka ba magkasala para makita mo na, ay, grabe ang grace ng Diyos kasi patuloy ako nagkakasala.
Sabi ni Paul, wag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Di ba? Hindi ito sinasabi ni Paul sa mga taong perpekto. Sinasabi ito ni Paul sa mga taga-Roma dahil alam niyang ang mga mananampalataya doon, no, ay hindi mga perpektong tao. Kung hindi sila ay merong posibilidad pa magkasala. Pero merong mga tao doon na walang pakialam, for sure, na sila ay nagkakasala. Hindi man lang nila bigyan ng oras, aralin ng kanilang Biblia para malaman na mali yung ginagawa nila. No? Pero meron din mga taong kahit na alam nila na ang grasya ng Diyos ay napakalawak, inaabuso nila ito. Gina-justify nila, ay, wala naman ako nasasaktang tao eh. Wala naman ako natatapakan tao. No? That's not the point. Sabi sa verse 2, wag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismohan, verse 3 na to, kay Kristo Jesus ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo, ito yung pagpapakita, no? Na tayo ay namatay kasama ng Panginoon sa Kristo. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sinasabi dito na ang mga Kristiyanong namatay na kasama ni Kristo, naintindihan natin na binayaran niya dun sa krus yung kasalanan natin. At namatay na dun kasama niya yung ating mga kasalanan. Kaya ang sabi dito, yung pagkabuhay niya, sumisimbolo doon sa kakayanan natin mabuhay sa panibagong buhay. Dahil, saan daw? Sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Ibig sabihin, the point na tayo ngayon ay nakakasabi ng no, ayoko niyan. Hindi natutuwa dyan ng Diyos. Ay, hindi ako sasali dyan. The point na ikaw ay nakakapag-conclude ng ganito, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilo sa iyong isip at puso para sabihin sa iyo na itong bagay na to ay hindi ayon sa standards ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano ay pwede niyong sabihin mga taong nagbago ng isip. Mga taong nabago ang isip. Past tense, no? Nabago ang isip. Mga taong kinorek ng Diyos ang isipan. Mga taong binago ng Diyos ang kanilang kagustuhan. Ibig sabihin ba nun, Brother David, hindi na dapat gumagawa ng kasalanan ang mga mananampalataya? Hindi na dapat? Hindi na talaga dapat. Pero bakit nakakagawa pa tayo? Kaya nga ni Paul ito sinabi. Kaya niya nga ito isinulat. Kasi susceptible pa rin tayo, or let's say, tayo ay vulnerable pa rin, no? Na matempt at hilain ni Satanas sa kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag niyong lokohin ang sarili niyo na perpekto na kayo. Dahil hindi pa rin. No? Nasa laman pa tayo. Habang nasa laman pa tayo, may cravings ito na alam natin na hindi tama sa Diyos. No? Ano ang pinakasimple? Hindi nyo ba alam na yung pagkain, ito, sa pagkain, merong tinatawag dyan na gluttony. No? Busog ka na. Sige pa. Ano yon? Craving ng laman yon. Simple lang yon. Pero,
yun ay kaparehas ng level ng lust. Pride. Hindi naman sa'yo, pinagnanasaan mo. Lust yun. Parehas yun ng busog ka na, gusto mo pang kumain. Gets natin? They are the same. Ang pagkakaiba lang, yung isa, lalaki o babae, ito naman pagkain. Paano kung pera? Filthy lucre. Greed. Oh, gets natin? Kaya tama yung sabi ng mga matatanda, anumang sobra ay masama. Gets natin? Okay. Paano yung Brother David? Yung sigarilyo, once a day. Anong ginagawa na sa katawan mo? Sinisira rin yung katawan mo. Di ba? Parang pwede mong ikumpara yung pag sigarilyo sa inom ng lason. Pag inom ng lason, once a day. Oh, sige, isang tikim, tiplak ka dyan, tiplak. Oh, it's the same. Di ba? Kaya kailangan natin ayusin ang priorities natin. Ang sabi dito, gayon din naman tayo'y makakapaglakad sa panibagong buhay dahil sa tulong ng Diyos. Kaya hindi tayo humahanap ng perpektong tao, hindi ito para sa perpektong tao, ito ay para sa mga tao o Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Paalalahanan mo ang sarili mo, bumagsak ka sa kasalanan, paalalahanan mo ang sarili mo, dapat din ako nabubuhay dito. Kailangan ko itong labanan, bumagsak ka, paalalahanan mo rin sarili mo, hanggang sa matalo mo ang kasalanan na yan. Nagigets ba natin? Kahit si Paul nagsabi, hindi ko sinasabi na naabot ko na o naging sakdal na ako. Kung hindi, patuloy lang akong naglalakad forward. Patuloy na lumalakad forward. The moment na tumigil ka maglakad papunta sa Panginoon is the moment na alam mo nang nakaharap ka sa kasalanan. No? Walang middle ground. Nakaharap ka sa Panginoon o nakaharap ka sa kasalanan? Nakaharap ka sa kasalanan or nakaharap ka sa Panginoon. Walang middle ground dyan. Verse 5. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala na ng bisa. Kung ang katawan mo sinasabi, sige pa, dayain mo yung mga taong yun, lalamang ka, yayaman ka kaysa sa kanila. Pero ang sabi sa verse na nabasa natin, ang ating pagkatao ay kasama ng ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa. At upang tayo'y hindi na magpaalipin sa kasalanan. Habang sinasabi ng katawan mo, sige, dayain mo sila. Naisip mo, sabi ng Panginoon, mamuhay na may integridad. Mamuhay ng matuwid. Sabi ng iba, tingnan mo yung iba, madiskarte. Di ba? Yun na, nakapasa. Pero may mga classmate kayong hindi nang gaya, tapat, sa kanilang sarili, bumagsak. Pero katawanan pa, tingnan mo, kung nang gaya ka, sana. Ang point is, sinunod nila yung prinsipyo nila. Ano yung prinsipyo nila? Hindi sila nagpakaalipin sa kasalanan. Bumagsak sila, yun lang talaga kaya nila O the next time, mag-aaral sila, para mas better yung Pag gumaling sila next time, dahil nag-review sila, ano ang lamang nila? Sariling abilidad nila yon. Hindi yun hiram na abilidad. Gets natin? Gets ko yun kasi ganun ako noon. Aminado ako dyan. Hindi ako excuse dito. Aminado ako sa ganyan noon. High school ako, sabi ko sa'yo. Pero, nagpapagaya rin ako minsan. Di ba? Mali yun. No? Aminado ako dyan. Hindi dyan ako excuse.
Kaya tama yung sabi ng verse 6. Dapat malaya ka na. Huwag ka na magpaalipin sa kasalanan. Bakit? Sabi sa verse 7, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Simple principle. Ang namatay na ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Anong ibig sabihin nun? No? Sapagkat ang kamatayan ay ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan. Nang minsanan, hindi pa ulit-ulit, isang beses niya lang ito binayaran. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Kaya sabi sa verse 11, ito na yung principle, gayon din naman kayo, ituring ninyong mga tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ituring mo na ang sarili mong patay na sa kasalanan. Ipaalala mo yan lagi sa iyong sarili, patay ka na sa kasalanan. Dapat hindi mo na ito ginagawa. Pag nagawa mo pa, repent, baguhin mo ulit ang isip mo, suko ka sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako, baguhin mo ako. Ipaalala mo sa akin, Panginoon, napatay na ako sa kasalanan, pinalaya na ako mula doon sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ito yung principle dyan. Believers must consider themselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ito yung principle, ulitin ko. Believers must consider themselves to be dead in sin, but alive to God in Christ Jesus. Dapat i-consider natin yan lagi. Every time we would make decisions. Verse 12, kaya't wag ninyong, ano daw? Wag ninyong, ano? Ano yung word na ginamit dyan? Do not, therefore, let not sin, therefore what? Ano yung verb na ginamit? Ano yung action word na ginamit? Reign. Wag niyong hayaan na paghariin. Ang salita ay paghariin. Huwag ninyong paghariin ang ano? Ang paghariin ang ano? Ang kasalanan. Huwag niyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Mga kaibigan at mga kapatid, ito yung basic breakdown ng isang tao. Kung bakit ang sabi ng Bible, huwag niyong hayaan paghariin. Huwag niyong hayaan na mapalibutan kayo or ma-overwhelm kayo, magpaikot-ikot sa isip niyong kasalanan. Bakit? Kasi ang katawan natin ay katawan na susceptible, vulnerable pagdating sa kasalanan. Ito yung nakakatakot dito mga kapatid. Dahil the word here is paghariin. Ibig sabihin, meron palang chance na tayo ay ma-overwhelm ng sin na ginagawa natin, na kung saan hindi natin marirealize bawat kibot, bawat iisip natin ay pwedeng maapektuhan ng kasalanan na meron tayo. Kaya lagi nyo i-check yung sarili nyo, parang meron na akong nagagawang habit ngayon, may nagagawa na akong paulit-ulit o karakter na parang hindi maayos sa harapan ng Diyos. Kailangan ko itong baguhin. Kailangan ko itong isuko sa Panginoon. Kailangan ko itong labanan. Gets natin? No? Self-reflection ang kailangan dito. Kasi may pagkakataon pala na pwedeng maghari ang kasalanan sa ating mga isipan o puso. So believers, ito principle, believers must not let sin reign in their mortal bodies, so we won't obey its lusts and passion.
Gets natin? Yung principle? Very simple lang naman na prinsipyo yan, no? Huwag nating hayaang maghari ang kasalanan sa atin. Huwag nating hayaan na magpatuloy ang kasalanan sa isip at puso natin. Why? Kasi ang sinasabi ng Bible, maging prinsipyo natin na dapat wag. The word wag, ibig sabihin, putulin, tigilan, stop. Nagigets natin? Nagigets mo ba natin? Kung nagigets nyo sa amen, pigilan, stop. No? Must not let sin reign in their mortal bodies. So we won't obey its lust and passions. Sulat nyo po yan. Yung mga principles na yan will help you. Every time, pwede nyong i-check sa inyong mga notebooks or sa inyong mga notes. Ito yung mga principles na natutunan namin kung paano mamuhay ng godly. No? Importante na may mga notes tayo. Why? Dahil kung hindi, parang wala lang tayong matututunan sa Sunday School. But this is an important part para sa ating mga mananampalataya. Kasi at least we are breaking down principles. Kumukuha tayo ng principles. Hindi pa dyan tapos. Sabi ko, buong chapter ng 22 ay ng chapter 6. Okay, verse 13 tayo. Ano sabi sa verse 13? Hindi lang wag nating paghariin, kundi sabi sa verse 13, wag din ninyong ihandog. Nakita niyo yun? Wag din ninyong ihandog. Wag nyong i-offer. Wag nyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Huwag niyong ipagamit ang inyong mata, ang inyong kamay, ang kahit anong parte ng katawan ninyo para maging sangkap sa kasalanan. Kundi, saan daw ihandog? Ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Na tulad sa mga buhay, tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ganda niyan. Ang gandang principle na ilagay sa isipan. Lord, tulungan mo ko sa araw na to na walang kahit na anong parte ng katawan ko, mata, ilong, bibig, tenga, ang maging parte ng kahit na anong kasalanan sa araw na to. Ganda. Ganda ng principle na yan. Ipaalala sa ating sarili. Yung una, huwag nating hayaan maghari yung kasalanan sa atin, pigilan natin. Itong principle na ito, huwag niyong hayaan kahit isang parte sa inyong katawan maging parte, maging sangkap, maging bahagi ng kasalanan. You see that? Nakakasunod po ba? Okay? Bakit? Bakit ito sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya? Verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Hindi na tayo sumusunod dahil gawin mo to ABC. Kung hindi sumusunod tayo, bakit? Dahil ang Diyos binigyan ka ng pagkakataon na maging maayos. Hindi lang yung pagkakataon, gumawa siya ng paraan para ayusin ka. Biyaya ng Panginoon yon. Kaya umayos ka. Hindi lang ka, ako rin. Umayos tayo. No? Dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Verse 15. Ano nga? Magkakasala pa ba tayo? Dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Sabi ni Paul, wag nawang mangyari. Sabi sa verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na iyong sinusunod.
maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Kung kanino nyo daw pinapagamit ang inyong katawan, ang inyong parte ng katawan, doon kayo nagpapaalipin. Kaya paalala nyo lagi sa inyong sarili, huwag ka nang babalik sa pagkaalipin ng kasalanan. Labanan mo. No? Baguhin natin yung sarili natin. Repent, hindi ibig sabihin ng repent. Ang repent, hindi lang ibig sabihin magsisi. Hindi. Ang ibig sabihin ng repent, ganito, baguhin mo ang isip mo. Change your mind. Yun ang ibig sabihin ng repent. Hindi nun ibig sabihin, confess and, hindi. Kung bakit ka hihingi ng tawad sa Panginoon kasi nabago mo yung isip mo, mali nga yung ginawa ko talaga. No? That is repentance. Changing of our minds. Kaya kung bibigyan pa natin ng lalim, tama yung sabi nito, pag pinagamit mo, doon ka nagpapaalipin. Kaya ang sabi ni Paul, magpapatuloy ka pa ba dyan? Wag nawa. Gagawin mo pa ba yan? Labanan mo. Wag nawang maalipin ka ulit. Labanan mo yan. Kaya nga ito sinasabi ni Paul. Verse 17, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala sa inyo. Anong sinasabi ni Paul dyan? At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Sabi dito sa verse 19, nagsasalita ako ayon sa pamamaraan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. This is an important principle para sa atin. Believers, pwede pa kilabas dyan, believers must always acknowledge the truth that we used our members as slave to impurity and to lawlessness. Okay? Yan. Believers must always acknowledge the truth that we once made our members as slaves to impurity and to lawlessness, but now should offer your members as slaves to righteousness, leading to being set apart for God's purpose. Sa principle na yan, dalawa ang pinapakita dito. Una, acknowledgement. Pangalawa, yung pag-offer sa katuwiran. Bakit? Tulad ng inuulit-ulit ko sa inyo, if we do good because we think that we are good, we are confused sa ating mga sarili. We are never good to begin with. No? But we are sinners saved by God. Sinners na binigyan ng mercy, sinners na binigyan ng awa, sinners na binigyan ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, I want you to remember this. But now, ngayon, offer your members as slaves to righteousness. Ganun kasimple. No? But now, offer your members as slave to righteousness. Para saan? Para maging set apart. Anong ibig sabihin na set apart? Para ihiwalay. Para mahiwalay. Mahiwalay saan? Mahiwalay sa kasalanan at mahiwalay papunta sa Diyos. Now, tatapusin natin yung Romans chapter 6, verse 21. Verse 20. Sapagkat nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Tingnan niyo itong word na ito, ha? You were free in regard
to righteousness. Anong ibig sabihin nito? No? Pag nasa kasalanan ka, nung alipin pa tayo ng kasalanan noon, ang sabi diyan sa verse na yan, tingnan niyo ito mabuti, no? Ang ganda nitong perspective na to. Nung tayo ay alipin pa ng kasalanan, ibig sabihin, wala tayong pakialam saan? Sa katuwiran. Wala tayong nung pakialam sa pagsunod sa Diyos. Ay, basta, ito, gagawin ko. Ito yung gusto kong ano gawin. Wala pa tayong nung pakialam sa pagsunod sa Diyos. Yun ang kalagayan natin noon. Verse 21, kaya't ano ngang bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Pero, sabi sa verse 22, subalit, noon wala tayong pakialam sa Diyos, gusto lang natin yung ating gagawin. We are narcissistic in nature, selfish in nature, sinners in nature. Pero sabi sa verse 22, subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, ano sabi dito? Na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Ito ba dahil gagawa tayo ng mabuti? Hindi. Kung hindi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos. Kaya dapat ang encouragement sa atin ay mamuhay na tayo ng godly, righteously, soberly, following God, pressing onwards towards the mark. At sabi sa verse 23, itong pinakalas ng verse na yan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Overarching sa lahat ng na-discuss natin, ito ang magbibigay sa atin ng konklusyon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang regalo ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi yon ticket, oy, ligtas na ako, hindi. Kung hindi, nung naligtas ka, ang isang Kristiyano na iintindihan nung naligtas siya, ay ito, binago na yung kanyang kaisipan mula sa kasalanan at patuloy na binabago, patuloy na lumalapit, binabago, patuloy na nakapaglalakad, papalapit sa Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang mga principles na napag-usapan natin sa 14 principles yan, no? Ang dami. Pero I hope nalista nyo lahat ng mga principles na yan. Kung wala, mamaya isend ko na lang sa GC. Napakaganda ng principles na yan. Dahil pag sinabi natin godly living, napakalawak. Magiging blurred ito kung hindi natin i-define. Pero sa pagbabasa natin ng Biblia, nakakuha tayo ng 14 para i-reflect. Reflect nyo ito, no? At i-apply natin sa mga buhay natin if we really pursue Christ. Yes, nagkakasala tayo. Yes, bumabagsak tayo. But the grace of God, yung parehas na grasyang nagligtas sa atin, yun rin yung parehas na grasya na tutulong sa atin na sumunod. Bumalik. Maging guilty sa kasalanan natin. Maging mabigat yung pakiramdam natin sa nagawa natin. Yun ang nagbabalik sa atin, pabalik sa Panginoong Hesukristo. Against ourselves, against principles, philosophies ng mundong ito na nag-i-encourage ng kasalanan. Ang grace ng Panginoon, i-reveal nito yung no. I-reveal niyan yung, ay, hindi ako niyan pwede. Tutulungan ka niyan magsabi ng no. Tutulungan ka niyan magsabi na, ay, iiwas muna ako. Tutulungan ka rin ng grasya ng Diyos na mag-repent.
baguhin yung isip mo, sumurrender sa Panginoon, at tutulungan ka rin ng grasya ng Panginoon na baguhin ang sarili mo as we follow Christ in the light of His words. As we close, mga kaibigan at mga kapatid, ito ay isingit ko lang. Merong isang pastor na nag-share nitong story na to at gusto kong mapakinggan nyo to. I-shorten ko na lang yung story, Merong isang pastor na habang natutulog sila nung misis niya, may narinig na mga yabag sa taas ng kanilang bahay. Parang yung hindi naman yung bubong, parang meron lang silang lugar sa taas na storage. May narinig silang yabag. O di ngayon, yung pastor chinek niya. Pagpunta niya sa taas, alam niyo yung nakita niya? Daga. Ang daming daga. Ang dami niyang nakitang daga, no? And what happened? Ngayon yung pastor na ito, tumawag siya ng pest control, no? So tumawag siya ng pest control, yung pastor he called someone na marunong mag-exterminate ng mga peste, no? So nung dumating yung pest control na papatay doon sa mga daga, nagbigay siya ng offer. Okay, so mga daga ito, so ang una kong gagawin, maglalagay ako ng mga traps. Mga traps, may keso. Di ba? Yung normal na alam natin, pag may daga, may trap, may keso. So, inayos nila, pinrepair nila yung mga traps doon sa taas ng kanilang bahay, no? Kinabukasan, dumating ulit yung pest control, tapos chinek niya. Pagbaba niya doon sa bubong, malungkot. Ang sabi niya doon sa pastor, pastor, kasi yung mga daga mo doon sa taas, mabibilis. Lahat ng nilagay kong traps, wala na yung keso. Magaling yung daga, nakain yung keso. No? So, ang naiwan yung mga trap. Ngayon, pangalawa. Sige, pastor, dahil hindi yun ang nagumana, ganito gagawin natin. Maglalagay ngayon ako ng lason. Pagkain na may lason. Pinrepair naman ulit ng pest control. Pagkatapos, kinabukasan, umakyat ulit siya. Pagbabahan niya, malungkot na naman. Bakit? Ang sabi niya, pastor, ang lakas ng mga daga niyo dito, kinain yung mga pagkain na may lason. Ubos! Simot, walang natira kahit malit na kanin. Naubos yung pagkain may lason. Ano kaya meron yung mga dagang yun? Hanggang sa dumating yung pagkakataon na ang sabi ng pest control, to make the long story short, pastor, ang last option natin ganito. Hindi gumana yung keso na may trap, hindi gumana yung lason. Naisip ko, direkta na lang. Pupunta ako sa taas, babarilin ko isa-isa. Ang sabi ng pastor, sige, basta hindi kami matamaan dito sa baba. Okay, nag-prepare siya, kuha siya ng baril, umakyat siya doon. Pagbaba niya, pagod na pagod. Pero hindi na malungkot. Masaya na siya. Pastor, inabot ng 3 hours, pero naubos ko yung daga sa taas. Ano ngayon yung lesson ng story? Ganito yan. Kung gusto nyong matalo ang kasalanan sa buhay ninyo, huwag kayong tumigil sa isa. Huwag kayong tumigil sa pangalawang pagkakataon. Meron kang sin na ginagawa sa buhay mo na hindi alam ng ibang tao, lust, pride, sa opisina, sa inyong mga schools, sa inyong mga businesses, meron ka niyan, hindi namin alam, ikaw nakakaalam, so reflect these words sa isipan mo. Subukan mong patayin. Huwag kang tumigil sa isa, huwag kang tumigil sa dalawa, huwag mong iasa sa mga tools, sa mga application. Direktahin mo. Ikaw mismo ang lumaban.
No? Mga kapatid, ang kaya namin magawa para sa inyo is to pray for you. Pero ang harap sa kasalanan is you. No? Nakuha po ba natin? Direktahin natin. Okay? Ulitin natin doon sa ating lesson. We are not searching for perfect, sinless Christian. Ang hinahanap natin ay yung mga taong nagre-repent. Ano ibig sabihin nun? Binabago yung isip niya. Nagkamali ka, sabi ng Bible, repent. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang basta humingi ng tawad, kung hindi baguhin yung isip, Lord, mali ako. Mali itong ginawa ko. I'm wrong. You're right. Kailangan ko itong baguhin. Repent at patuloy na sumunod sa Panginoon. Yan ang godly living. 14 principles, sana maging tulong sa inyo. At dyan nagtatapos ang ating article number 19 about godly living. Sana mga kapatid, hindi ito church exclusive na mga utos. Dahil ang church ay never mag-utos na ganito. Batandaan nyo ito. This is a biblical principle. Kahit na sabihin nyo, ay, kasi yung church na yan masyadong strict. Hindi yun. Hindi yung church ang strict. Yung Bible, whether you like it or not, it's a biblical principle. You either surrender to God or continue in your sin. Dalawang option lang. So, that's your choice. Continue in your sin or surrender and submit to God. Let's all stand up as we close sa ating Sunday school. And after this, let's have a 3 to 4 minutes of break. No? Let's pray. Dear Lord Heavenly Father, we thank you this morning for your grace, for your provision and protection sa pag-iingat, Panginoon, sa bawat isang mga mananampalataya na para makapagtipon sa inyong bahay, sambahan. Salamat rin, Panginoon, sa binigay niyong pagkakataon para kami ay makapag-aral ng mga prinsipyong itong binigay niyo sa Biblia. Nawa, Panginoon, hindi ito manatiling tsorya sa aming isipan, kundi, Panginoon, nanalangin kami na itong pag-uusap na ito, Panginoon, ay ma-apply, ma-reflect namin, masalamin namin, Panginoon, sa bawat isang buhay namin. Dahil, Panginoon, hindi kami nandito para i-please ang mga taong nandito sa loob, kundi, Panginoon, para mabigyan ka ng glory, hindi lang sa aming mga aksyon, kundi sa buhay namin. Lord, thank you, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Binabalik namin ang lahat ng glory, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus namin, aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a break. Kita-kita tayo ng 10:30.